nakadalawa na ako dun ah. Po-forward na ako eh. Naiiyak na ako sa ginagawa ng Panginoon. Tumayo tayong lahat. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 ngayong hapon. At mamayang madaling araw, tomorrow, ay we'll have, babiyahe kami ni Pastor Alex sa Bacolod. Pero uwian lang kami. So sa umaga, babalik kami ng alas 10 ng gabi. So mga 11 o'clock. So 10 o'clock or 12 o'clock, yan, nandito na kami. And so tomorrow is we'll start our 2 weeks per meeting. And magtatapos siya ng Friday ng bago tayo mag-anniversary Friday, and then we'll have a church-wide soul winning sa December 2. Magpakain tayo dyan ng mga jeep uli. Kahit yung mga may ingay na jeep. Alright, and we're so thankful for the testimonies, and we praise the Lord. Kagaya ng sinabi ko kanina, tsagain natin tong soul winning. And isa po sa mga nakikita nating projection sa ating ministry ay one of the unique things sa lugar natin ay ang mga tao sa palibot lang. So if we really want to start a ministry, sa isipin natin ay to win our neighbors to the Lord. At nakapakinig ako ng isang preaching ng sabi niya, sa bawat pangpitong iniwanan mo yung sahong, pero ka naman nagsahong yun. Kasi paluin. Kung pilot pagka
Pagka mga magulang mo na sa church, mapalad ka. Napakapalad. Kaya yung mga wala naman sa church, sagain nyo, ha? Mahalin nyo yung simbahan. Iturin nyo yung mga nandito, mga nanay, tatay nyo. Ha? Kaya pagdating mamaya, Lunes na kayo bukasan, dahil mga nanay, tatay nyo, baon, humingi ka ng baon. Di ba mga nanay ko kayo, kailangan ng baon. Amen. Alright. Kakaroon pala ako ng maraming baon. Oo! Diba? Kagaya pag mabait ka kay mamay, may baon ka. Tama. Tama po yan. Alright. Eh, lalo kay, Sir Jojo, pag mabait ka, may ice cream tayo lagi. Ay, ay, ay! Salamat, Daddy! Pag mag-birthday nyo, pagka natuwa si Tito Jo, may lechon belly kayo. Biro mo, natuwa sa birthday ni Jana, nagpalabas ng 2 lechon belly. Grabe, ba't isa naman tikpa namin? Ay, tumigil-tigil kayo, may tago-tago kayo na naman. Wala tinago, ha? Alright? Ibinili yun, kaso ratiin nyo yung kalahati. Kaya man may gumagalaw na mga. Hindi kaya, saka ikaw ang nagubos noon. Wala ako natikpan ha, wala ako natikpan ha, wala ako natikpan ha. Matthew chapter 9. Wala ako natikpan, wala. Matthew chapter 9. Matthew chapter 6, verse number 9 to 15. Matthew chapter 6, verse number 9 to 15. Basahin ko and follow with me as I read the verses. Matthew chapter 9, chapter 6, 6, 9 to 15. After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if we forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Tayo manalangin, Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe ngayong gabi, ngayong hapon, reminding us, Lord, of what prayer is all about. Pagpalain niyo po, hindan niyo po ang aming puso sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, pwede naman po, ang pamagat po ng ating aralin ngayong hapon, kung aaralin natin mabuti, ang ating Panginoon ay nagpagaling hanggang sa nagbuhay siya ng patay, hindi dahil Diyos siya. Hindi dahil Diyos siya at may kapangyarihan siya, but because He prayed. Nung si Kristo po ay nagkatawang tao, He is a totally human being. Tao po talaga siya. Ang isang bagay lang na iniwan ng Diyos, iniwan ng Panginoon sa kanyang pagka-Diyos, ay yung kakayanang magpatawad. But the rest, talagang siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nung si Kristo ay nagkatawang tao, lahat ng ginagawa niya ay hindi dahil sa may kapangyarihan siya bilang Diyos, kundi may kapangyarihan siya sa pananalangin. Nung siya ay nagkatawang tao,
walang himala na ginawa ang Panginoon dahil Diyos siya, maliban sa nagpatawad siya ng kasalanan. Pero lahat ginawa ng Panginoon in the power of prayer. And ngayong hapon, to teach us, ito pong Matthew chapter 6, this is the pattern. Ang tawag nila dito, parang pattern. Ito yung gagayahan mo, susundan mo. Hindi ito gagawin mo na paulit-ulit mong sasabihin. Ama namin na nasa mga langit, pagpalain, gano'n, no? Ama namin. Ginagawa itong repetitious prayer. But this is not about repetition of prayer, but a pattern na dapat natin sundan kapag tayo po ay nagpipray. And the prayer, as I said, it is a very powerful resource. Isang bagay po na talagang ang buhay Kristiyano mapagtibay when we learn to pray. Sabi nga ng isang dakilang mangangaral, we fail because we fail to pray. Hindi tayo nagtagumpay sapagkat nabigo tayo sapagkat nabigo tayong manalangin. And so, we always have a struggle in prayer, whether we like it or not. Lahat po tayo, ako bilang pastor, and everybody, wala pa pong nakamaster sa prayer. And some of us has experienced the power of prayer. Pero there are times na sa usaping pagmamaster ng prayer, it is really a thing na napakatindi ng struggle nito. No, ang Panginoon, nung siya'y nag-pray, nakita ng mga disciples, at sabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Hindi sinabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray o to preach, sapagkat maybe may standard ang preaching, sundan mo lang yung standard ng preaching, i-modulate mo lang yung boses mo, galingan mo lang yung mga wordings mo, pwede ka na siguro makapag-preach. No? And, noong isang araw, isang linggo yata yun, may tumawag yung kaibigan pastor. Sabi niya, dito ako ngayon sa speaker ka pala dyan. Sabi niya, oo. Sabi ko, sige, pagkatapos na lang ng homily mo, mag-usap ulit. Parang pare. Na homily. Pagkatapos na lang homily mo, tatawag ako sa iyo. Meron ka lang homiletics, isalansa ng mga katotohanan ng Biblia, you can preach. But if you want to preach with power, we need to pray. Kung sa pag-awit, may kanta, may boses ka, may talents ka, no? But if you want to be effective sa pag-deliver na mensahe ng kanta, we need to pray. Sapagkat we are transmitting spiritual truths sa nakikinig sa atin. Or else, parang nakinig lang sila sa videoke. Or nanood sila ng YouTube ng The Voice, na nakapakinig sila ng matinding birit. Oh, galing nun. If you want to transmit the spiritual things ng salita ng Diyos, we need to pray. The disciples basically can sing. Sinabi ng Bible, and they sing an hymn. The disciples basically can preach. Sapagkat tinuruan silang mangaral. Pagkatapos ang Panginoon ay umakyat na sa langit, they become a bold preachers. But lahat ng pagiging epektibo nating Kristiyano, yung ating testimony, yung ating buhay, ay magiging epektibo if we learn to pray. Pag natuto po tayong manalangin. And here in Matthew chapter number 6, ipinakita po dito the pattern. Kapag tayo nagpipray, number one, who are we praying to? Kanino tayo nagpipray? Who are we praying to? Who is the object of our prayer? Kanino tayo lumalapit? Ang sabi ng Biblia dito in verse number 9, after this manner pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. He is good. He is a good Father. Nakaupo siya sa kanyang throne and He is completely holy, perfect. He is trustworthy. Meron tayong Diyos na pwedeng lapitan anumang oras and He is a powerful God. Our Father. Kaya see to it that you have a relationship with God. Kasi ang tawag mo sa Diyos, Ama ko, my Father. Imagine, ang tatay mo, ang ama mo ay ang Diyos. In Romans chapter 6, ang sabi, ang Romans chapter 8, we call Abba Father.
Ang tawag natin, Ama. We have a relationship. Ang sabi niya, kung kayo'y masasamang mga ama, nagbigay kayo ng mabuting regalo sa mga anak nyo, lalo pa kaya ang Diyos magbibigay ng hindi mabuting regalo sa kanyang mga anak. We should know the object of our prayer. Kanino tayo nagpipray? Hindi tayo nagpipray sa mga santo. We pray and we understand na meron tayong relationship. Siya yung ating Ama, our Father. And isang bagay na katotohanan sa pananalangin, meron tayong relasyon na pinagtitibay whenever we pray. Amen? Nakikipag-usap ka sa tatay mo. No? Di ba? Maganda ang father and son na pag-uusap. Di ba? Pag nag-uusap ang tatay at saka anak, di ba? Di ba, boy? Maganda ba yon? Maganda, no? Ayoko kasi lagi lang ako inutusan pag nandyan ako. Oh. So, who are we praying to? Every day, meron tayong morning devotion at nakikita natin kung gaano the Bible declares how powerful God is. Amen? And sabi nga, He doeth only wondrous things. Blessed be the Lord God of Israel who only doeth wondrous things. Meron siyang kakayanang gumawa ng hiwaga sa buhay natin. He is, ang sabi ng Biblia, our Father which art in heaven. Ama namin na nasa mga langit, hindi Ama namin na nasa mga dingding, hindi yon. Ang Ama natin wala sa dingding, nasa heaven. Yung iba, ang kanilang Ama namin nasa dingding eh. Nakadikit sa dingding, di ba? Amen? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. He is good and He is a good Father. And He know exactly what you need. Kaya, kilalanin natin kung saan tayo tumatawag. Every time we pray, bigyan natin siya ng adoration, bigyan natin siya ng pagkakilala ng mas matindi. No? Amen? Pangalawa, what are we praying for? What are we praying for? Anong ating prayer? Anong ating ipag-pray? Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 6 verse number 10, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Thy kingdom come, Thy will be done. Whenever we pray, hindi yung gusto natin, kung anong gusto ng Diyos. Alam mo, minsan masakit sa atin pag hindi nasusunod ang gusto natin. Pero the best pa rin ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen? That's why when we pray for the will of God. Lord, kung ano po ang gusto po ninyo. Kung kaya natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa sa Kanya, sa ating kaligtasan, dapat matuto din tayong ipagkatiwala ang ating mga desisyon sa Kanyang kalooban. Thy will be done. Thy kingdom come, Thy will be done. What is God up to this world? And what does He want to accomplish? When your request aligns with the purpose of God, you are more likely to get a yes. Pagka ang iyong panalangin ay sumisentro sa kalooban ng Diyos, malamang sa malamang ang sagot ng Panginoon. Amen? It's a yes. Or maybe ang sagot ng Panginoon minsan ay wait. No? Eh sagot pa rin yun. Amen? Yung Benatilio nagsabi, ano Brad, sinagot ka? Oo, sinagot-sagot ako. Alright. So you can get a yes sa Panginoon. Or maybe God is saying, you wait. No? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pag hiningi natin, nandiyan kagad eh. Sometimes God wants us to wait. Sige, maghintay ka. Eh, minsan si Haring David, nagreklamo eh. Ang tagal kasi ng Panginoon eh. Nagduda siya sa kapangyarihan ng Panginoon. And sometimes, ganun din po tayo. Nagdududa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. But sometimes, we need to wait. O, di ba sa Bible nakalagay, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung naghihintay, no? Waiting. Parang patience is a virtue, waiting is a virtue. No? Pag naghintay ka, no?
Sabi nga, great things comes to those who wait. No? Sa mga naghihintay. No? Yung paura-urada minsan. But, ang pinakamahalaga dito, ang sagot ng Diyos ay no, or wait, or yes. Ang mahalaga, ito ay kalooban ng Diyos. Amen? What are we praying for? Thy kingdom come. For the sake of the kingdom of God. Yung kaharian ng Diyos ang siyang maghari sa langit, gayon din dito sa lupa. What are we praying for? And then, what are you? Why are you praying? Bakit ka nagpipray? Iba yung what are you praying for? Ano naman yung why are you praying? Bakit ka nagpipray? Ang sabi ng Bible in verse number 11, give us this day our daily bread. Why are we praying? Because we have a need. Amen? Nagpipray tayo sa kalooban ng Diyos, nagpipray tayo sa Diyos na makapangyarihan. Ano naman ang laman ng ating panalangin? Why are you praying? Because we have a need. Give us this day our daily bread. We all have requests for God. Lahat tayo may mga requests sa Diyos. Amen? Huwag lang tayo mag-wish. Huwag lang tayo mag-wish ko lang. Wish ko, sana, Lord, sana. Alam mo, kailangan iluhod. Iluhod sa Diyos. Ipagmakaawa sa Diyos. Ang prayer, sabi nga ng Bible, nag-aayuno, umiiyak, nagmamakaawa. Si Daniel, hanggang sa naubusan siya ng lakas sa pagluhod at panalangin. No? Iba kasi yung wishing kaysa praying. No? Nagwi-wish kaysa nagpipray. We need to pray. Kailangan yung lugar ng bahay natin, mayroong kunting lugar doon na alam na may nagpipray dito. Amen? Give us this day our daily bread. We all have requests sa Diyos. But how can we make sure that we align with your will sa gusto ng Diyos, thy will be done? What are we praying? Give us this daily bread. Lord, bigyan niyo kami ng makakain. Every day. Yan ang mga needs natin. Amen? Hindi magpapabaya ang Diyos. Kakainin natin, pangangailangan natin. We pray. No, kaya tayo mga Kristiyano, pag harap ang paghain, nagpipray tayo kasi hiningi natin sa Diyos yun provision. Marami pa tayong hinihingi sa Diyos. At gusto natin, lahat ng hinihingi natin ay bigay ng Diyos. But kung ito ay kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Why are we praying? Because we have a need. Amen? Ang church na ito ay may pangailangan. Ikaw may pangailangan. Ang pamilya ninyo may pangailangan. Ang pamilya namin may pangailangan. Lahat tayo may pangailangan. Sometimes health, sometimes money. Higit sa lahat, kapangyarihan ng Diyos. Amen? Why are we praying? And then another one is, how is our heart before God? How is our heart before God? Sa pagpipray natin, ano naman ang ating puso sa Diyos? Ano ang ating puso sa Diyos? Ang sabi ng Bible, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Patawarin niyo kami, kagaya ng pagpapatawad namin sa iba. How is your heart? When we sit humbly before a perfect God, we are all too aware of our own sins. Pag lumapit tayo sa Diyos and we feel the presence of God, alam mo na mayroong kasalanan sa puso mo na kailangang ayusin. Amen? At sa maraming pagkakataon, minsan hindi ayusin ng Diyos ang ating buhay panalangin at sasagot ang Diyos kapag may kasalanan. No? In some verses of the Bible, in the book of Psalms, sabi ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. No? Give us this day or forgive us our debts as we forgive our debtors. Last Wednesday, we talked about prayer, na kapag nagpipray tayo, we need to be in agreement with each other. No? Alam nyo, hindi sasagot ang Diyos sa church kapag merong isa dito, kahit isa, nasasabihin ng pastor, okay, pag-pray natin to, pag-pray natin si brother ganito, at ang sabihin ng isa, akala mo sino yan. Oh. Tama?
Nasasayang ang prayer meeting because of the unforgiving heart, unforgiving spirit. At ang sabi nga ng Bible, kung kayo ay may mag-offering kayo, tapos may naalala kayo at may nakita kayo sa loob ng kongregasyon na hindi maganda ang iyong kalooban, masama loob mo sa Kanya, iwan mo muna dyan sa altar ang iyong offering, puntahan mo siya, makipag-ayos ka sa Kanya, bago ka maghandog. Pagka minsan tayo, nag-expect tayo ng blessing ng Diyos, kasi handog tayo ng handog, pero hindi nakikisa ang puso natin. No? Amen? So how is our heart before God? Sinecheck, inaayos ng Panginoon. Whenever we pray, consider, who are we praying to? What are we praying for? Why are we praying? And how is your heart before God? Ano yung puso mo sa Diyos? Pag nagpipray ka ba, at the back of your mind, may tao dito sa, galit ako dyan, sama ng loob ko dyan. Palagay nyo, makikinig ang Diyos? No. Kaya, minsan ang prayer meeting, instead to be a powerhouse of God's blessing, ay naging dahilan pa para hindi tayo pakinggan ng Diyos. And the church struggle as a whole, simply because hindi tama ang ating pananalangin. When we sit humbly before a perfect God, we are too aware of our sin. But are we taking gift of grace and forgiveness that God gives us and showing that to people that wrong us as well? No? Kaya ba nating magpatawad? Our heart should reflect the gratitude towards God and grace toward others. Ang ating puso, nagpapasalamat sa Diyos at magpakita ng biyaya sa iba. Amen? Meron tayong takot sa Diyos, meron tayong kaluwagan at biyaya naman. Ano ba tawag doon? Yung pagiging mapagparaya sa iba. Amen? And then, ano bang number to? Number 6. 5 ba? 5. 1, 2. Wala kasi number to eh. 1, 2, 3, 4, 5. Nangundigol na ako eh. Ano to? Galing to sa session na 5 series. Gagamitin ko to sa ating 12 days per meeting. Pero 5 to, sunod-sunod. Kaya kinudigo ko to. Blessing naman. Amen? No? Mga pastor nangungudigo yan eh. Wala namang bago sa salita ng Diyos. Amen? Nakita mo maganda, hindi ayusin. Amen? And then, panghuli, where are we likely to get off track? Ano kaya maglalayo sa atin sa panalangin o sa pagsagot ng Diyos sa panalangin? Ang sabi ng Bible, lead us not into temptation, verse number 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Alam natin ang kasalanan ay maging dahilan para hindi tayo sagutin ng Diyos. God loves us, forgives us, and fully understand that we are weak, tayo mga mahihina. Amen? Anytime pwede tayo magkamali. We can see, sabi ng Bible, kahit yung mga great men ay nabibigo, kahit yung godly men, yung faithful, they falter. Alam niyo, sa katotohanan, ang pagiging Kristiyano, hindi ito patagalan sa simbahan. No? Ang pagiging Kristiyano, pagiging pastor man yan, o ordinaryong miyembro ng simbahan, hindi patagalan sa simbahan ang buhay Kristiyano, kundi patatagan sa pananalangin. No? Kaya ang pastor, pag hindi nag-pray, mabibigo. Kung ang miyembro nag-pray, magtatagumpay. Ganun lang yun eh. If the pastor stops praying and the members starts praying, edi yung nagpipray ang titibay, ang hindi nagpipray kahit posisyon niya pastor, ay hindi garantiya yon that he will become a powerful or effective pastor. Amen? Kasi dito may tukso eh. No? Sabi, lead us not into temptation. What will make us off track? Mawala tayo sa linya. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. God doesn't want us to leave us
stuck in our problems or sa nagawa nating mga mess sa buhay. So ask God to help and give you thought on how you can set yourself for success by avoiding temptation. No? Di ba? Yung mga tukso, no? Yung mga kasalanan, yung kasi ang magiging dahilan para hindi tayo magtagumpay. And so in our prayer, manalangin tayo na tayo'y ilayo ng Diyos sa mga bagay na maglalayo sa atin sa Kanya. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. May we learn how to pray this afternoon. Amen? Nawa matuto tayong manalangin. Or, pwede mong i-wrap up ito in 4 words. Or in 4-letter word. Acts. Pwede bang ihabol nyo yan? Acts. No? Yung pattern ng prayer, Acts. Letter A, adoration. It speaks of who God is. C, for confession. Humingi ka ng tawad sa Diyos. T, for thanksgiving. And S, for supplication. That's the time you will pray or ask God. And so I hope that itong mensaheng ito will guide us in our prayer life. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po